Araw-araw tayong kumikilatis at humuhusga, subalit hindi lahat at hindi madalas ay tama at matuwid. Kaya't mahalaga na maging mahinahon tayo at mag-ingat sa paghusga. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi rin ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong kumakapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyo, agad na uulan, at ganoon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hangin mula sa katimugan, ay sinasabi ninyong iinit at nagkakaganoon nga. Mga mapagkunwari, marunong kayong umunawa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi ninyo nauunawaan ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung ano ang tamang gawin? Kapag ikaw ay isinakdal, sikapin mong makipagkasundo ka sa nagsakdal sa iyo bago dumating sa hukuman. Baka kaladkarin ka sa hukom at ibigay ka ng hukom sa mga tanod at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ng kahuli-hulihang sentimo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay judgment. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na magkakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, samahan niyo po ako sa pagiging media evangelizer at online missionary na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media sa pamamagitan ng pagsishare ng videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan at mga kakilala sa social media. Mga kapatid, narito po kami ngayon sa Fatima, Portugal, and rest assured na ang lahat ng inyong mga panalangin at mga intentions ay kasama sa aming mga misa at dasal dito sa lugar na ito. Mga kapatid, madalas tayong humuhusga. Paano ka ba humuhusga? At ilang beses ka bang humuhusga sa maghapon? Kumikilatis. Minsan nga, may halong pandalait. Siguro napakaraming beses. Ngayong araw na ito, ilang beses ka nang lait, ilang beses ka nang humusga ng iyong kapwa. At sa maghapon kayang ito, ilang beses ka pang huhusga, kikilatis, o kaya'y manglalait. Mga kapatid, napakahalaga na mag-ingat tayo sa ating paghusga. Mag-ingat tayo sa ating pagkilatis because most of the time, the way we see things, the way we judge things outside ourselves, ay mga reflection lamang ng ating pagtingin sa mismong sarili natin. Sabi nga, kung paano natin tinitingnan ang realidad is actually the way we see the reality in ourselves. Kaya may mga nagsasabi, kasabihan sa ating mga Pilipino, kapag nagturo ka, always remember, 3 daliri ang nakaturo sa sarili mo. Because every judgment that we make is actually a judgment to ourselves. Kaya mag-iingat, po. Ngayong araw na ito yung binibigyang tiin ng ating Panginoon sa ating gospel. Madalas, we judge realities, we judge other people based on what we know. Minsan, hindi tayo objective. Madalas, tayo ay subjective sa ating pagtingin, sa ating pagkilatis. Kapag sinabihan mo isang tao na, uy, baduy, kasi ang basihan mo, sarili mo. Madalas ganun tayo. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, mag-iingat sa paghusga. Mag-iingat sa pagkilatis dahil madalas ito'y reflection lang at pagtingin natin sa ating sarili. Dapat, sabi niya, maging tama, maging mabuti tayo sa ating paghusga at sa ating pagkilatis. At mahalaga that we can judge
what is right and what is wrong. Yung paghusga natin, dapat dadalhin tayo sa pangunawa kung ano ba talaga yung tama. Ano ba yung mabuti, kung ano yung kaaya-aya, kung ano yung kalooban ng Diyos. Hindi yung ang bilis-bilis nating mag-judge ng ibang tao, mag-judge ng isang sitwasyon. Sa social media na lang, ang bilis-bilis nating mag-judge. Kapag nag-post, ang dami agad nating comments at minsan kahit hindi natin na-verify, it's either paniwalaan agad natin o kaya i-criticize agad natin. Napakabilis nating humusga. Kaya mga kapatid, maghinay-hinay, huwag tayong mabilis humusga. Dito sa Fatima, napakahalaga ng mensahe ng ating mahal na ina. Napakahalaga ng kanyang hamon at ito ay ang hamon ng pagbabago. Conversion. Pagbabagong buhay. Because we have offended the Lord so much and because we have offended our Blessed Mother so much. Kaya nga napakahalaga ng kanyang apila, ng kanyang panawagan sa buong mundo na hanggat hindi tayo magbabago, hanggat hindi tayo magbabalik loob sa Diyos, there will be wars, there will be chaos. Hindi lang sa pandaigdigang digmaan, kundi sa ating mga relationships. Napakahalaga ng conversion. At ano ba yung conversion? Ito yung unang-una, pagbabago ng ating kaisipan. Yung mga maling pananaw natin sa buhay because kapag mali ang ating mga paniniwala at pananaw sa buhay, mali rin yung ating judgments, mali rin yung ating pagkilatis, mali ang ating pagtingin sa realidad. Kaya napakahalaga mga kapatid na i-correct, itama, baguhin yung ating mga paniniwala sa buhay. At kaya naparito ang ating Panginoon is to change our perspectives. Unang pagtubos ay gaganapin sa ating mga maling paniniwala. Kaya nga ipinahayag ni Jesus ang mabuting balita, ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan na baguhin ang mga baluktot, ang mga mali nating paniniwala sa buhay. Pansinin po ninyo, mas madalas naniniwala kayo sa pamahiin kaysa sa itinuturo ng banal na kasulatan. At sasabihin pa ninyo, wala namang mawawala. Maling-mali yun. Na mas pinapaniwalaan natin ang mga pamahiin kaysa sa salita ng Diyos. Mas nagbabasa ka pa siguro ng feng shui o kaya ng mga kung ano-ano pang horoscope kaysa sa Bible. Di po ba? Mga kapatid, napakahalaga that we change our perspectives. That is what metanoia, that is what conversion is all about. Mag-umpisa sa pagbabago ng kaisipan, ng paniniwala. Magbasa ng salita ng Diyos. Magbalik loob sa Diyos. Dahil ito ay magdadala sa atin sa tamang pagkilatis at paghusga. Ituturo sa atin kung ano ang tama at mabuti at gagabayan tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya nga mga kapatid, dito sa Fatima, mula dito hanggang sa tahanan ninyo, ang paanyaya ng ating mahal na ina. Magdasal, lalo na ng rosaryo, at magbalik loob sa Diyos. Ang pagbabalik loob ay uumpisahan natin sa pagbabalik ng ating kaisipan, ng ating kalooban, ng ating buhay sa Kanya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami, liwanagan mo kami, tanglawan mo kami. Ituro mo sa amin ang tamang landas ng buhay. Ituro mo sa amin ang landas ng buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.